Sa isang tattoo shop ng isang matanda, mayroon siyang isang batang client na isang gangster na nakatanggap ng isang envelope na ang laman ay itim na buhangin. Hindi alam ng mga gangster kung ano ang ibig sabihin nito. Ang matanda ay nagulat at pinaliwanag ang ibig sabihin ng itim na buhangin sa kanila. Sinabi niyang nagsasaad dito na darating na ang pinakabrutal at deadliest ninja sa buong mundo. Sabi niya na encountered na niya ito dati pa. Sinabi niyang napakadelikado nila. Sinabi ng mga gangster sa kanya na isa siyang duwag, ngunit pinakita niya ang isang malaking peklat niya sa dibdib na ang sanhi ay ang mga ninjas. Habang nag-uusap sila, biglang nahati ang ulo ng isang gangster at ang dugo niya ay tumalsik sa paligid. Sumunod ay may isang wire na humila sa isang gangster at ang bituka na lang niya ang natira na bumagsak sa sahig. Ang Ozuno clan ay clan ng mga ninjas na ang leader ay si Lord Ozuno. Ang clan ay kumukuha ng mga bata sa iba't ibang lugar sa mundo para gawin ang mga brutal na training at maging ultimate ninja assassins. Sila ay kilalang kilala ng mga leaders. Ang sino mang magbigay sa kanila ng 100 pounds na ginto ay pwede nilang i-hire ang kanilang mga assassins at masigurado ang pagpatay ng target nila. Ang clan nila ay nagtatrabaho sa mga shadows sa loob ng mahigit na 100 taon at sila ang nasa likod sa pagpatay sa Pangulo ng Russia at mga iba pang matataas at sikat na tao. Isang gabi, pinakilala ni Ozuno ang isang bagong bata sa clan na nagngangalang Reizo. Siya ay iniwan ng kanyang mga magulang at dinala ito ng leader nila. Marami ang nagsasabi na siya ang papalit kay Ozuno pagdating ng araw. Dahil sa mataas na expectation, mas mahirap ang pagsasanay para kay Reizo. Noong 10 years old pa lang, siya may mga galos na siya sa buong katawan dahil sa parusa na natatanggap niya sa mga pagkakamali sa training. Isang katangiang dapat taglayin ng isang ninja ay ang kanyang kakayahang manatiling nakatago. Si Reizo ay pinalakad sa isang sahig na maingay. Sa isang ingay na magagawa niya ay hinihiwa ang kanyang paa. Isang gabi, hindi makatulog ang bata dahil sa sakit. Ang isang bata na nagngangalang Kiriko na kanyang kasama sa training ay tinulungan siya. Nilagyan niya ng gamot ang kanyang mga paa. Dito niya nasaksihan ang unang pagkakataon na may nagmalasakit sa kanya. Ang mga bata ay tinuturuan na huwag magkaroon ng anumang emosyon, ngunit si Kiriko ay iba. Hindi siya naniniwala sa karahasan at pagpatay. Mabilis na lumipas ang panahon na si Kiriko at Reizo ay magkasama. Halos hindi nag-uusap pero palaging nagtitinginan sa isa't isa. Si Reizo ang pinakatalentadong ninja na sinanay ni Ozuno. Gayunpaman, sa isang laban sa kanyang senior na si Takeshi, natalo siya dahil sa madayang taktika ng kalaban. Pinayagan ito ni Ozuno at sa halip sinisisi si Reizo sa pagiging mahina niya. Tinira siya sa kanyang tiyan at namalipit siya sa sakit. Ang kanyang panghuling pagsubok ay makasurvive sa gabi na walang tumutulong sa kanya. Kinabukasan parang walang nangyari at ready na si Reizo sa susunod na training. Si Ozuno ay masaya at pinagmalaki si Reizo. Si Reizo ay naging pinakamalakas na ninja sa kanilang angkan. Kaya niyang talunin ang kahit na sinuman sa kanyang angkan. Na nakapiring ang mata at nakatali ang kanyang mga kamay. Pinagmalaki siya ni Kiriko, ngunit hindi siya pabor sa pamamaraan ng pamumuhay ng mga Ozuno at palagi niyang sinusuway ang kanilang patakaran. Isang araw sinabihan ni Reizo si Kiriko na baka malaman ito ng kanilang pinuno at baka ano ang gawin nito sa kanya. Sa isang sesyon ng pagsasanay, sinabi sa kanya na saktan ang isang kalaban gamit ang isang kutsilyo. Hindi ito ginawa ni Kiriko at hiniwa ang mukha niya at nilagay sa isang kulungan. Pinuntahan agad-agad siya ni Reizo at binigyan siya ng tubig. Pagkalipas ng ilang araw, sa isang maulan na gabi, umakyat si Kiriko sa pader para makatakas. Sinabihan niya si Reizo na samahan siyang makalabas, ngunit pinili niyang manatili at gusto niyang manatiling tapat sa clan. Sa kalaunan, nahuli nila si Kiriko at nakatakdang patayin. Tinusok siya ni Takeshi sa puso
sa harap ng lahat. Namatay ang isang bahagi ni Reizo sa isang araw na iyon, ngunit nagpasya pa rin siyang manatiling tapat sa angkan. Pagkalipas ng ilang taon, sa punong tanggapan ng Berlin, nakahanap ng ebidensya ang isang forensic researcher na si Mika sa existence ng clan na hindi niya alam kung gaano kadelikado ang impormasyon na ito. Dinadala niya ito sa kanyang senior na si Mo. Tumanggi siyang maniwala na mayroong isang lihim na organisasyon ng ninja na ang mga leaders lang ang nakakaalam. Ngunit ipinakita sa kanya ni Mika ang mga ulat na nagpapatunay sa koneksyon ng mga pagpatay ng mga kilalang tao. Si Maslow ay naging interested dito at nagpasya na pag-aralan pa ang usapin. Sa kalaunan, nalaman nila na ang isang researcher na si Sabatin pala ay gumagawa ng mga ulat katulad ng kay Mika, ngunit pinatay ito. Sa isang lugar malapit sa lungsod ng Berlin, nakatira si Reizo sa sira-sirang apartment para sa kanyang espesyal na task. Tuwing umaga ay nagsasanay siya katulad ng tinuro ng kanyang master. Isang araw ay pumunta siya sa isang laundry shop at nakatagpo siya ng isang babae. Mukha itong palakaibigan, ngunit nakilala siya agad nito na isang ninja. Naglaban silang dalawa sa loob ng shop. Hindi nagtagal, may lumabas na dugo sa washing machine at isang katawan ng babae ang nasa loob. Kinabukasan sa trabaho, isang mataas na opisyal ang pumunta sa opisina ni Mika para sa pagsusuri. Malinaw na nandyan siya para bantayan si Mika dahil sa pagiging mausisa niya tungkol sa clan. Nang gabing iyon, maingat na umuwi si Mika, ngunit nalaman niyang nawala ng kuryente sa buong lungsod. Gayunpaman, pumasok siya sa kanyang madilim na apartment, ngunit pagkatapos ay inatake siya ng isang ninja. Isang ninja ang lumitaw at iniligtas si Mika at pinatay ang mga assassin. Siya ay walang iba kundi si Reizo. Isang flashback ang pinakita at tungkol ito sa unang misyon na pagpaslang ni Reizo. Inilabas niya ang lahat ng kanyang pagkadismaya at brutal na pinatay ang kanyang target. Pagkatapos ng misyon, pumunta siya sa rooftop para makipagkita sa kanyang clan. Sinabi ni Ozuno na ipinagmamalaki niya si Reizo at tinawag siya para lumapit, ngunit inatake siya ni Reizo gamit ang kanyang samurai. Nahiwa ang mukha ni Ozuno at inatake siya ng kanyang kapwa ninjas at itinulak siya palabas ng gusali. Matapos siyang saktan ng husto, halos hindi siya nakaligtas sa pagkahulog sa tubig. Nung gumaling siya, nagtrabaho na siya laban sa kanyang angkan. Inililigtas niya ang mga tao na target ng kanyang clan at iniligtas niya ang buhay ni Mika sa parehong dahilan. Pumunta sila sa isang hotel at nagpalit ng damit dahil kaya ng mga ninja na sundan sila gamit ang kanilang pang-amoy. Pagkatapos noon, tinawagan niya si Maslow at sinabing kasama niya si Reizo. Si Maslow ay inatasang hulihin si Reizo. Alam niyang hindi si Reizo ang kanilang pangunahing kalaban, ngunit kailangan niyang sundin ang mga utos para sa kanyang buhay. Kaya naman nang magkita ang tatlo para pag-usapan ang susunod na hakbang sa plano. Napalibutan si Reizo ng mga pulis at inaresto. Dinala siya sa isang taguan at ikinulong sa nag-iisang kulungan. Isang gabi pumunta si Mika sa kanya at pinainom ng tubig. Sinamantala ni Reizo ang pagkakataong ihayag na darating ang mga assassin anumang segundo. Sinubukan ni Mika na balaan si Maslow, ngunit huli na. Ang mga ilaw ay namatay at ang mga ninja ay lumabas sa dilim. Kahit na may pinaka-advanced na sandata, ang mga sundalo ay hindi man lang nila mapatay kahit isang ninja. Tinanggal ni Mika ang mga kadena sa mga kamay ni Reizo. Hiniling niya kay Mika na tumakas at nilabanan niya ang mga ninja. Si Reizo ang pinakamahusay na mag-aaral na mayroon ang angkan ng Ozuno. Gayunpaman, mahirap para sa kanya na labanan ang isang batalyong mga ninja. Sa huli na punta si Reizo at Takeshi sa kalsada. Kinuha ni Takeshi ang kanyang espada para wakasan ang buhay niya. Pero dumating si Mika sa tamang oras at binundol siya ng kanyang sasakyan. Dinala niya si Reizo sa isang hotel. Bagamat siya ay malubhang nasugatan, tumanggi siyang pumunta sa doktor. Tumabi si Mika sa tabi niya at humihingi ng paumanhin at nagpasalamat siya sa kanyang buhay. Pagkatapos, kumuha siya
ng tracking device na nagsasabi kay Maslow ng kanilang lokasyon. Ngunit bago pa dumating ang mga pulis, lumitaw ang mga assassin nang wala sa oras at dinukot si Rizzo. Pagdating ng mga pulis, nakita lang nila si Mika na nakaupo sa sofa. Sinabi niya sa kanila na si Rizzo ay dinukot 10 minuto na ang nakakalipas. Nila sa kanilang base, iniharap si Rizzo kay Lord Ozuno. Binigyan siya ng huling pagkakataon para humingi ng tawad, ngunit tumanggi si Rizzo. Galit na galit si Ozuno dahil noon pa ay naniniwala na siya kay Rizzo na siya ang papalit sa kanyang posisyon. Pinatayo niya si Rizzo sa parehong posisyon kung saan pinatay si Kiriko. Pagkatapos ay tinamaan si Rizzo gamit ang finger jabbing technique 3 beses. Bagamat karamihan sa mga tao ay mamamatay sa isang atake ni Ozuno, si Rizzo ay nagsuka lang ng dugo at dahil dito nagsuka siya ng isang tracking device. Bago ito makita ng mga ninja, pumasok si Mika kasama ang isang puwersa ng pulisya sa lugar. Maraming ninja ang namatay dahil sa mga pampasabog. Dahil dito, hindi sila nakakatago sa dilim. Maraming tao mula sa magkabilang partido ang namatay. Si Rizzo ay nakaharap si Takeshi at mga ninjas. Kahit na hindi patas ang laban, pinatay niya ang lahat ng ninja at nanalo si Rizzo sa bandang huli. Ngayon ang tanging taong kailangan harapin ni Rizzo ay ang kanyang dating master na si Ozuno. Natagpuan niya si Ozuno sa loob ng isang silid at tahimik na nakaupo habang ang mga tao ay namamatay sa labas. Pinakita ni Ozuno ang kanyang pambihirang skill. Naglaho siya sa dilim at lumitaw sa likod ni Rizzo. At sa isang tulak pinalipad niya si Rizzo sa kabilang kwarto. Pagkatapos pareho silang naglabas ng kanilang espada. Binigyan siya ni Ozuno ng isa pang pagkakataon para humingi ng tawad, ngunit tumanggi si Rizzo. Tumalon ang dalawa sa isa't isa, ngunit muling nawala si Ozuno sa dilim. Biglang pumasok si Mika sa silid para matulungan si Rizzo. Gayunpaman, muling lumitaw si Ozuno sa dilim at inatake siya gamit ang isang espada sa kanyang dibdib. Nagalit si Rizzo at ginaya niya ang teknik ni Ozuno at hiniwa ang kanyang katawan ng paulit-ulit. Inilabas ni Rizzo si Mika at tinulungan siya ng mga paramedic. Lumalabas na ipinanganak pala siya na may puso sa kanang bahagi ng kanyang dibdib na nangangahulugang makakaligtas siya. Sa huling eksena, tumalon si Rizzo sa pader gaya ng gusto ni Kiriko na gawin niya.